Okay, so ito yung POVA 5 Pro 5G. Isa sa mga pambatong entry-level gaming phones ng Tecno na hindi bubutasin ng bulsa mo. MediaTek Dimensity 6080 5G, malaking RAM, malaking storage, mabilis na charging speed, mabilis na display, at meron pang eye-catching design na siguradong magugustuhan ng mga gamers dyan. Panalo ba para sa presyo? Dapat ka bang mag-upgrade dito? Ano yung mga drawbacks na napansin ko? Sasabihin ko lahat after mo mag-subscribe. 30k na lang, 300k na tayo at babawi kami sa inyo pag nangyari yan. So kung sakaling magustuhan mo itong video, baka naman pwedeng i-click mo na yung subscribe button dyan at follow mo na rin kami sa Facebook dahil meron din tayong pinamimigay na phones doon. Pagdating sa packaging, almost same lang din naman sa Tecno POVA 5. Andyan ulit yung kakaibang packaging natin na kumpleto talaga at ang dami na namang accessories na kasama. May Free Fire stickers and gift card, clear jelly case, charger and cable, hindi rin nawala yung libreng headset, at syempre dahil nga sa collab with Free Fire, andyan pa rin yung Free Fire icons, wallpapers, notifications, and ringtones. Now, isa sa mga nagustuhan ko sa POVA 5 series ng Tecno ay yung design. Dalawang kulay ulit ang ino-offer nila dito sa Pro version, at this time meron naman tayong Dark Illusion at Fantasy Silver na colorway. Now, maraming lumalabas na budget gaming phones ngayon, pero karamihan, pangkaraniwan, simple, or plain lang din yung design. So natuwa talaga ako dito sa ginawa nilang 3D mecha design na una nating nakita sa POVA 5 last month. Kasi design pa lang ng phone, makikita na kaagad natin yung personality ng may-ari. Uy, gamer yan. Uy, siguro nag-ML yan. Uy, siguro nagko-Call of Duty to. Boss, one-on-one. Pustahan. Baliw ka yata eh. Kumbaga, gamer ka agad yung magiging first impression natin sa gumagamit. Tapos pagdating dito sa Pro version, mas nilevel up pa nila yung gaming aesthetics ng phone. Naglagay sila dito ng RGB lighting na tinatawag naman nilang Turbo Light Mecha Design. So basically, meron tayong RGB lighting sa likod na iilaw kapag meron tayong notifications, pag nag-charge tayo, pag lobat na, nagpe-play ng music, at umiilaw-ilaw din sa ilang mga games. So in a way, para siyang glyph interface ng nating phones. Yun nga lang syempre hindi pa ganung level at medyo limited pa in terms of both function and customizability. I mean, yes, RGB yung LED natin dyan which is super cool, pero hindi pa natin pwedeng bagu-baguhin yung brightness and yung kulay depende sa gusto natin. Limited pa tayo sa mga presets na nilagay ng Tecno dito na to be fair, marami din naman. Now, big deal ba to at dapat ba talagang i-consider sa pagpili mo ng phone? Kung titignan in terms of functionality, hindi naman. Madalas hindi rin naman kasi natin makikita yung ilaw na yan. Unless itataob mo lagi yung phone mo kapag hindi mo ginagamit. So para sa akin, more on extra feature lang din talaga to na i-consider mo lang kung gusto mo talaga ng mas maangas na itsura ng phone. Yung tipong sobrang cool, kakaiba, gamer na gamer, more on looks or design lang din talaga. Pero syempre, performance pa rin ang pinakahabol natin sa isang gaming phone. So, kamusta nga ba to for gaming? Panalo! Para sa presyo. Binibigyang diin ko yung para sa presyo dahil ayokong mag-expect kayo ng sobra-sobra dito. At the end of the day, budget gaming phone pa rin itong hawak natin, so hindi pa rin natin pwedeng i-expect na kaya na itong i-run yung mga super demanding games at stable 60 FPS. So ang sasabihin kong good news dito, kayang-kaya nitong i-run yung mga games like Mobile Legends at isa to, sa pinakamagagandang options natin, under 10,000 pesos. Again, gamit natin ang MediaTek Dimensity 6080 na merong 5G connectivity at power efficient din. Tapos syempre expected na rin sa Tecno phones ang malaking RAM at malaking storage. So meron tayong 8GB of RAM with up to 8GB din na virtual at 256GB na internal storage. Tapos sa Antutu Lite benchmark, nakakuha tayo ng more than 420,000 points. Yung Mobile Legends natin merong ultra graphics at ultra frame rates. Siyempre, magandang balita yan para sa mga gamers. However, sabihin ko lang din na hindi naman talaga tayo nag-e-expect ng stable 120 FPS sa isang budget gaming phone. So okay na kahit nasa super lang natin iset yung refresh rate nitong ML. Actually, Tecno na rin ang nagsabi na hanggang 120 FPS yung option natin, pero ang expected average talaga ay around 80 FPS. Na to be honest, sobrang goods na rin
para sa ganitong klase ng phone. Wala tayong FPS counter dito para i-confirm yan. So, base na lang sa experience ko sa ilang games na paglalaro dito, may mga frame drops pa rin tayong may encounter paminsan-minsan, pero swabing-swabe for the most part. At makakapag-enjoy ka talaga kahit pa sa mga ranked games. Sinubukan ko rin ang 120 FPS ng Wild Rift at dito tayo makaka 120. Meron tayong FPS counter dyan at kung makikita nyo dito, kapag walang mga bakbakan, nakakakuha tayo ng 120 FPS. Ngayon, kapag may mga clash at nagkakabuhusan na ng mga skills, syempre makakakita pa rin tayo ng pagbaba. Pero notice na nasa 70 plus, 80, 90 plus FPS pa rin tayo kahit na may clash. Actually, dito nga sa May Dragon, kung saan nagkakabakbakan na talaga, na-maintain natin yung above 60 FPS na gameplay. Balik 100 nga kaagad after ng clash. Kaya masasabi ko na sobrang goods ng performance dito sa League of Legends. Sa Call of Duty naman, medium graphics at high frame rates lang ang meron, tulad lang din sa ibang mga entry-level phones with MediaTek chipset. So for casual gaming lang tayo dito, max na yung 40 FPS, at ang good news, hindi delay yung gyroscope natin nung sinubukan ko. Yung bagong Metal Slug na game, sinubukan ko na rin, walang problema, sobrang smooth. Tapos sa Genshin Impact, syempre naka-lowest settings lang tayo with 60 FPS mode. Malalaro naman, yun nga lang syempre expect natin yung lags and stutters sa ganitong ka-demanding na game. Now in terms of thermals, pinagmamalaki din ng Tecno dito yung vapor chamber cooling system nila. At hindi talaga gaanong nag-init sa test ko. Hindi umabot ng 40 degrees kahit pa sa Genshin Impact. Of course, depende pa rin yan kung nasa mainit na lugar ka ba at naka-mobile data. So sabihin ko na lang din, na kung pagbabasihan natin yung mga phones na na-review ko na before, hindi talaga mainit na chipset itong MediaTek Dimensity 6080. Isa pang solid na gaming feature nitong POVA 5 Pro ay yung bypass charging. Actually, isa to sa mga hinahanap ko sa regular POVA 5. So, buti na lang, meron na dito sa Pro version. Sa mga hindi nakakaalam, bypass charging, pag sinaksak mo yung phone mo sa charger, dediretso na yung power sa motherboard and other components. Hindi na dadaan sa battery para mabawasan yung pag-init at para hindi rin kaagad masira. Kumbaga, dahil dito, pwede ka nang maglaro habang naka-charge nang hindi nag-aalala na baka masira yung battery mo. Now, take note na gagana lang to kapag naka-open yung mga application or games kung saan naka-enable yung bypass. So, halimbawa, in-enable ko yung bypass charging sa ML. Pag naka-open yung ML, hindi magja-charge yung phone. Pero pag pumunta na ako sa home screen or in-exit ko na yung Mobile Legends, dediretso na ulit yung charging natin at mawawala yung effect ng bypass. Meron din tayong option para baguhin yung charging power and charging threshold. Charging threshold natin ay pwedeng 20, 30, or 40%. So para saan ba yan? For example ulit, 10% na lang yung battery ng phone mo, nag-open ka ng Call of Duty, in-enable mo yung bypass charging, tapos sabihin na nating nakaset sa 20% yung charging threshold. So ang mangyayari, kahit na naka-bypass mode tayo, magcha-charge pa rin yung phone natin hanggang sa maabot niya yung sinet mong threshold. Sa example natin, magcha-charge siya hanggang 20% at dun lang siya titigil mag-charge. So again, ang gandang feature para sa mga gamers. Feeling ko nga lang, baka hindi rin natin masyadong magamit kasi sobrang bilis lang din namang mag-charge. Babalikan natin mamaya. Unahin lang muna natin yung mismong battery. 5,000 mAh yung battery capacity, malaki for the price, at hindi rin talaga madaling malobat. Nag-run ako ng PCMark battery test at 50% brightness at nakakuha ako dito ng more than 12 hours na screen on time. Mas mababa ng konti kung ikukumpara sa POVA 5 na may 6,000 mAh cell, but still, 12 hours plus is definitely not bad for a phone of this class. At kahit na mas mababa ng bahagya yung battery, bumawi naman sila pagdating sa charging speed. Naka 68 watt fast charging itong POVA 5 Pro. At sa pagkakatanda ko, ito na yung pinakamabilis na charging speed under 10,000 pesos. Usually 33 watts lang at mataas na yung 45 watts. So nakikita ko rin to as one of the main highlights ng phone. 50% in just 15 minutes. Tapos sa test ko, 44 minutes lang ang inabot from 0 to 100%. Okay, so next, pag-usapan naman natin yung display. As usual, malaki yung display natin at 6.78 inches, IPS LCD panel with 1080p resolution na naka 120Hz refresh rate na rin for smoother visuals. In terms of colors, sobrang ayos na rin for the price. Matingkad, hindi siya AMOLED level, lalo na in terms of contrast, syempre,
At may pagka-oversaturated din ng konti to be honest, pero maganda pa rin panoorin ng videos. Lalo na't naka-Widevine L1 na rin, so Full HD yung playback natin sa Netflix. Actually, nanood ako dito ng live action ng One Piece at maganda naman. Lalo pa syempre kapag anime kasi mas makulay yon. At tingin ko rin, sinadya nila yung pag-boost sa saturation kasi nga, gaming phone, maglalaro tayo ng games, so magiging mas immersive kung magpapap talaga yung kulay. Wala rin ako naging problema sa refresh rate. Hindi niya nililimit yung mga social media apps. Yung Facebook natin naka 120Hz pag naka auto refresh rate tayo. So present din talaga yung smooth scrolling. Tapos bumababa rin sa 60Hz kapag wala ng motion. Touch sampling rate natin nasa 240Hz. Responsive at goods na for the price. Tapos sa brightness naman, hanggang 580 nits to. Para sa akin, okay na yan for indoor use. However, kung gagamitin natin outdoors, medyo mahihirapan tayong makita. So kapag ganun, dapat sumilong-silong na lang tayo sa lilim. At eto sabihin ko lang din sa inyo, para sa akin, mas okay kung nilagay na lang ulit nila dito yung 90Hz AMOLED display ng last year's Tecno Pova 4 Pro. Sa mga dati ng subscribers, alam nyo na kung papipiliin ako between 120Hz IPS LCD or 90Hz na AMOLED, mas pipiliin ko yung AMOLED. Para sa akin, yun kasi yung sweet spot, lalo na sa ganitong price kasi tulad nga nung sa Mobile Legends kanina, hanggang 120Hz yung max, pero ang expected average FPS ay nasa 80 lang. So okay na yung 90Hz. Kumbaga, mas babagay din kasi yung 90Hz sa performance na kayang ibigay ng isang entry-level chip. So para sa akin, okay lang kahit 90Hz, basta andyan yung benefits ng AMOLED like higher contrast ratio, vibrant colors, at syempre, mas magandang power efficiency. Though, understandable naman yung naging choice ng Tecno dito kasi nga, gaming phone. So, siguro ang naging tanong, anong mas mabilis? 90Hz or 120Hz? 120Hz o yan ang ilalagay natin? Siguro, ganun yung nangyari. Naka-dual speakers na rin to at malakas din talaga yung tunog. For under 10K, hindi ka na talaga talo sa parehong loudness and sound quality. Na sinubukan ko sa YouTube Music app at pati na rin sa Netflix nung nanonood nga ako ng One Piece. Okay, so pagdating naman sa camera performance, honestly, hindi ako nag-e-expect masyado, lalo na't minamarket nga to as a gaming phone. So hindi talaga ito yung focus nila. Pero in fairness naman, kasi in good lighting, decent at presentable naman yung mga kuha dito sa 50 megapixel main camera. Good colors, hindi sobrang tingkad, at sakto lang talaga para maging pansinin sa social media. Hindi lang talaga ganun ka-sharp, lalo na kapag madilim sa lugar. Yung videos ay hanggang 2K 30fps, mataas na resolution kumpara sa iba, at tulad lang din sa mga photos kanina, good colors at enough na rin yung details kapag maliwanag sa area. Not bad for social media postings. Okay, so eto naman yung video quality gamit ang front-facing camera nitong Tecno Pova 5 Pro. Hanggang 2K 30fps, which is very good for the price. Wala nga lang stabilization, so kailangan nating ibaba sa 1080p yung resolution para magamit natin yung ultra steady mode. Tapos gamit ko nga rin pala yung built-in microphone nitong Pova 5 Pro, so let me know na lang din sa comment section kung pasado sa inyo. Selfie cam natin, okay din yung details for an entry-level phone. May pagka-warm lang yung kulay, so medyo mamula-mula tayo dyan ng konti. Software natin, iOS 13 based on Android 13. Very familiar na tayo dito. Good set of features, very user-friendly. Nagustuhan ko rin yung bagong game space feature nila dahil mas marami na tayong options ngayon. Sana nga lang next time mabigyan tayo ng accurate FPS counter. So as usual, ang drawbacks lang for me ay yung bloatwares at wala pa ring balita kung ilang software updates ang ibibigay ng Tecno dito. Other features bago magtapos, wala akong naging problema sa signal. Talk and text yung gamit ko at okay naman yung sagap. Yung Wi-Fi ganun din, may 5 GHz band. Haptic feedback hindi ganun kaganda, sakto lang for the price. Sinubukan ko rin ang video calls at okay naman yung parehong audio at video ayon sa kausap ko. At mabilis lang din yung pag-unlock natin gamit ang side-mounted fingerprint scanner. Okay, so pwede na nating mabili itong Tecno Pova 5 Pro 5G simula September 7 sa Shopee, Lazada at TikTok Shop ng Tecno. September 12 sa mga offline stores at ang presyo ay 9,999 pesos. Now, tulad ng dati, ilalatag ulit natin yung mga pros and cons para mas makapag-decide kayo. Unahin natin yung magagandang bagay dito.
Good performance for the price, okay na okay for casual gaming, at nakakatuwa dahil available na rin yung mga matataas na graphic settings sa mga games like Mobile Legends and Wild Rift. Yung bypass charging, solid feature sa mga gamers na magdamagan kung maglaro. Siyempre, andyan din yung malaking RAM at malaking storage. Matic lagi yan sa mga Tecno phones. Malakas yung speakers, smooth yung display dahil nga sa 120Hz refresh rate, may good battery life, sobrang bilis mag-charge, at syempre isang malaking plus din yung gaming aesthetics ng phone with RGB lighting. Na kahit papano, nalagyan pa nila ng functions para naman hindi masabing pampaporma lang talaga. Pero syempre wala namang perpekto, so eto naman yung mga drawbacks at mga bagay na pwede pang i-improve ng Tecno. Maganda yung display overall, lalo na considering the price. Pero pwede pang i-improve yung brightness para maging mas visible pa outdoors. At again, personal preference ko lang naman, mas okay sana sa akin kung ginawa nila yung AMOLED. Walang nabanggit na Gorilla Glass protection at IP rating dito. Haptic feedback, okay lang or pwede na for the price. Software updates, hindi pa klaro sa ngayon, so i-confirm pa natin. Tapos wala rin tong ultra-wide camera na sa akin ay hindi naman problema kasi para lang klaro, performance-centric phones ang POVA series ng Tecno. So kung more on camera talaga ang habol mo sa isang phone, Tecno Camon series ang dapat mong i-consider. Camon 20 Pro 4G or Camon 20 Pro 5G kung meron ka pang mas mataas na budget. Tapos, para naman sa tanong na panalo ba to para sa under 10K na price, matik sa akin to. Of course, depende pa rin sa inyo since nilatag ko naman na yung parehong pros and cons, titimbangin nyo na lang. So, ang sa akin, kung titignan kasi yung ibang mga phones na kasing presyo, mataas talaga yung specs na ino-offer ng Tecno. Kung tutuusin nga, ang dami niyang pinaka sa under 10K na price. Pinakamabilis mag-charge, 68 watts. Pinakamalaking RAM, 8 gigs. Pinakamalaking storage, 256. Pinakamataas na refresh rate, 120Hz. Bihirang-bihira lang din ang may bypass charging under 10K. Tapos, so far, eto lang din yung may ganitong ka-unique na design na gamer talaga with RGB lighting. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe kung nakatulong sa iyo itong video. Maraming salamat sa mga sumusuporta. Kung gusto mong panoorin yung review ko sa regular POVA 5, click mo lang to. At eto naman yung review ko para sa camera-centric na Camon 20 Pro.